nag-usap si Eve at saka si serpent. Ayan. Anong verse yun? Chapter 3. Verse, Roden? Ha? 4. Chapter 3, verses 4, 5. Alright. Sa unang verse muna. Clear. Sa unang verse. Ayan. Yung unahin mo muna. Bago yan. Verse 1 muna. Verse 1. Alright. Ito ang kwento. Pakinggan nyo maigi. Gusto ko ipakita sa inyo, alam nyo po, pag si Doc Rene Morfe, Pastor Rene Morfe, ay nagtutok, tinuturuan kayo paano mabuhay sa ibabaw ng mundo. Amen. Now, ano kaduktong nun? Pag marunong kang mabuhay sa ibabaw ng mundo, ikaw ay isang spiritual na tao. Yes. Dahil ang mabuhay sa ibabaw ng mundo, ikaw ay kumikilos sa spiritual at pinagagana mo sa physical. Amen. Ang mga hindi marunong mabuhay sa ibabaw ng mundo, wala silang kalam-alam sa spiritual, so sila, mechanically, nabubuhay kung ano lang nakikita sa ibabaw ng mundo. Sa ibabaw ng mundo, maaaring mayaman ka, pero hindi ko yung kinakategorya na marunong siyang mabuhay sa ibabaw ng mundo. Ang sinasabi ko marunong mabuhay sa ibabaw ng mundo ay ang mga taong marunong sa spiritual na mga bagay, alam na alam nila ang mechanism sa spiritual, at ito ang kanilang ina-apply patungo sa physical. Kaya, pag sinabi ko marunong ka mabuhay sa ibabaw ng mundo, isa kang taong alam na alam ang mga bagay na nangyayari sa spiritual, tapos pinapaganap mo ito sa buhay mo sa physical. Ito ang pangalan, ang marunong mabuhay sa ibabaw ng mundo. Maraming tao hindi marunong mabuhay sa ibabaw ng mundo. At unti-unti natin binibigay, mga kapatid, dito sa Christ, live it in me. Dito rin ninyo maririnig ang mga bagay na para bang new, na hindi ordinary, na kung saan, kadalasan, tayo po ay tinuturuan na lang ng pang-elementary, primary, tapos secondary. Ang gusto po natin ituro na ngayon ay yung mga bagay na pang-college, na kung saan, tinuturo po natin paano ka mabuhay na naghahari sa ibabaw ng mundo. Hindi ka isang talunan. So, ito po ay isa. Pakinggan nyo ngayon. Isa po sa bagay na ito, na makukuha natin, na nagsimula. Alright? Sa panahon pa lamang ni Adam and Eve. At ang pinakang point ay yung nag-usap si Eve at saka yung serpent. Dito nyo makikita ano ang buhay sa ibabaw ng mundo. What? Yes. Sasalukin po natin. At matututo ko ngayon paano mabuhay sa ibabaw ng mundo. Amen. Isa lang ito sa malaki. Paunti-unti, makinig ka lang dito sa Christ, live it in me. Mababago ang isip mo, mababago ang buhay mo. Yes. Hindi ka tinuturuan ng don'ts and do's. Yes. Iilawan ko lang, let there be light sa iyong ginagalawang buhay. Amen. Now, the serpent was more subtle. Siya yung pinakang craft. Than any beast of the field which the Lord God had made. So, kumbaga, siya yung very, very subtle. Crafty. Now, and he said unto the woman, yeah, yes, sabi niya. Had God said, ayan, the devil will always give you question. Pakinggan niyo ang buhay. Sa loob ng isip mo, meron kang marinig na mga tanong. At yung tanong na yan, kapag ikaw ay hindi marunong kumilatis, diyan nagsisimula. So, ang gawa ng kaaway is always to ask question. Mamaya, malalaman mo bakit siya nag-ask ng question. Wow. Had God, ang Diyos mo ba? Ang Diyos mo, sinabi, you shall not eat. Hindi ka kakain of every tree, ng lahat ng puno sa Garden of Eden. Doon pa lang sa question niya, minali niya na, no? Dahil, alam naman natin, ang sabi ng Diyos, you can eat the fruit in any tree in the garden, except
Merong isa lang. So, ang sitwasyon ay, pwede mong kainin ang lahat maliban sa isa. Sino nakakarinig sa akin? Sumigaw na amen. Kaya kung isipin mo kagad, kung ikaw yung nag-iisip, isang magandang kaisipan meron ka, tatanungin mo kagad sa sarili mo, o nga ano? Bakit? Akalain mo, kaya pala niya kainin kahit ano doon, wala siya magiging, kompromiso sa Panginoon. Isa lang ang hindi pinakakain. Bakit ganon? Kung ano pa yung hindi pinakakain, yung pakakainin niya, at yun ang kinain niya. Nagtanong ba kayo ng ganon? Tanungin niyo nga. Magtanong kayo. Bakit ganon? Pwede kang kumain sa lahat ng mga puno doon, maliban sa isa. Bakit yung pang kinain mo na kung saan pinagbabawal? Bakit kung ano yung bawal? Yun ang kinain mo. Anyway. Sagot. Next verse. Ito na yung babae. Sabi naman ng woman, and the woman said unto the serpent, wow, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Tama siya ron. Alam niyo mga babae, pasensya na po mga babae, representation lang ito ng pagkatao natin lahat. In particular, ang babae po ay puno ng curiosity. Curious yan. So, ganito po ang sequence niyan. Ang Diyos ang nagsabi, Adam, you can eat the fruit of any tree in the Garden of Eden, except the tree of the knowledge of good and evil. For the day you eat of that fruit, you shall surely die. Alam niyo po yung lalaki, mahusay sumunod, habang ang babae wala pa sa buhay niya. Ulitin ko. Habang ang babae, wala pa sa buhay niya, nakakasunod si Adam. Parang marami yatang tumahimik, ano? So, hindi lumapit si Adam. Hindi nakipag-usap. Wala po akong ini-insinuate. Ngunit, dito ko lang ipapakita, nung sinabi naman ng lalaki, kasi ang lalaki na, nung nilikha na ang babae, hindi na ang Diyos ang magsasalita diretso kay Eve, kundi yung lalaki na. Alright? Kaya ang covering ng lalaki ay ang Diyos at ang covering ng babae ay ang lalaki. So, dala-dala ni Adam ang responsibility sa babae. So, sabi niya sa babae, Eve, sinabi ng Diyos, kainin natin ang lahat ng puno dito, ha? Pero wag daw tayong kumain doon sa puno ng knowledge of good and kasi dahil mamamatay tayo. So, ang babae talaga, hindi mo pwedeng basta utusan. Magtatanong yan ng, bakit? At yung curiosity niya, gusto niya malaman. So, dahil doon, curious siya ng curious, nakakuha siya ng pagkakataon, kausapin ko nga yan. Ang mga babae, walang takot ng confrontation yan. Confronting ang mga babae. Kakausapin ko yan. Lahat yan. Kaya pag ang babae, sinabihan ka, gusto kitang makausap, matakot ka na. Kaya madalas yan, gusto kitang kausap, mamaya, ano naman kaya yun? Ganon ang mga babae. Meron ka na bang lalaki, madalas masabi, mag-usap tayo. Wala, lalaki tahimik lagi. Pero ang babae yan, maliit o malaki, mag-usap tayo mamaya. Kaya si Eve, kausapin ko nga yan. Di one day, nag-usap na sila, eto na yon. Mga babae, ang galing nyo talaga sa confronting. Gusto nyo malaman, ano ba yan? Alam nyo, mga babae, gusto niya marunong siya. Ang mga babae gusto niya laging tama siya. So, mula noon hanggang ngayon, dala-dala niya yan. Na siya laging tama. Ang lalaki,
M-A-L-E. Basahin niyo sa Tagalog, wag sa English. Now, alam niyo na. Alright. Oo. Now, so, and the woman said unto the serpent, we may eat. Tama siya doon. Tama siya doon. We may eat. Next verse. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it. Tama na naman siya ron. So, ang babae talaga, may tama. Hindi naman siya talaga mali. Tama naman talaga siya. Are you with me? Alright. So, but of the fruit, hanggang dyan, tama siya. God has said, you shall not eat of it. Tama siya. Tapos, nung sinabi niya, neither shall you touch it, dito, tinaas niya yung tama niya. Sumubro siya sa tama. Dahil, walang sinabi ang Panginoon na hawakan mo. Pero siya nagdagdag. So, mga babae, madagdagin yan. Pastor, marami ng babae nagagalit sa akin. Pero, pinakikita ko lang, huwag naman kayo magalit sa akin. Walang personal. Nararanasan lang namin. Ha? At saka yun ang pinanggalingan nyo. Siya rin mismo nagsabi, kitang-kita naman, neither shall you touch it. Babae na nagdagdag niyan. Kaya kayo mga lalaki, huwag kayong makikitang kayo ng kasala. Dadagdagan ng babae. Ha? May nakita ka ng eksakto mga babae kung magsalita? May dagdag lagi yan! Ano, makakaangal ka pa? Wala na! Now, lest you die. Oh, tama naman ulit siya, die. Kaya alam nyo, ang babae, hindi lang tama, tamang-tama. May dagdag eh. Now, naintindihan nyo na. Alright. Next, ano naman ang sagot ng diablo, ng serpent? And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Wow! Look at this. Bluntly, minamali niya ang salita ng Diyos, you shall not surely die. Okay? Eh di nakinig lang yung babae. Sige nga, pakinggan ko ang katuwiran mo, pero wala ka. Ang mga babae, nakikinig yan, pero hindi nakikinig para malaman yung katuwiran mo. Nakikinig yan para kung ano sasabihin niya ulit. Next. For God does know, ito na yung serpent that in the day you eat thereof, then your eyes shall be open, and you shall be as gods, knowing good and evil. Ito ang pinakamalupit na ginawa. Pakinggan nyo, dahil ito yung nangyayari sa buhay natin. Ito na yung matututunan yung how to live on earth. Si serpent, si devil, look, may i-offer sa iyo. Ang role ng devil dito ay mag-offer sa iyo. Sino nakakinig? Yes. Ano ang role niya? Mag-offer. Ulitin natin. Mag-offer. Ano ba yung offer sa Tagalog? Yon. Sorry. Ang role ni devil ay mag-alok. Mag-sale. Alright. Now, point is, ang mga nagbebenta, makapagbebenta lang yan, alright, kung malalaman ng binibentahan nang wala siya nung ibinibenta sa kanya. Are you getting me? So, ako bilang salesman, pag dito sa natural, kailangan bentahan ko siya nang wala siya. Paano ako magbebenta nang meron siya? So, wala akong effectivity, wala akong efficacy. Nauntindihan niyo ba? So, sa panahon na yon, si Satan pwede lang makapag-tempt sa iyo pag may naipakita si devil ng something na wala ka. Something na wala ka. Something na wala sa iyo. Sino nakakaintindi? Right. Now, pakinggan niyo maigin. Nung ginawa ng Panginoon ng tao, si Adam at saka si Eve, sabi ng Panginoon, let us make man in our image after our own likeness. Question, meron bang binigay ang Diyos na kulang? Wala.
Buo ba ang pagkakabigay ng Diyos sa tao? Eh, sumagot naman. Amen. So, supposedly, you should know na walang kulang sa iyo. Amen. Come on. Ikaw ay sapat. At perfect ang paggagawa ng Diyos. By logic, ano pa may offer ni Satanas sa iyo? Wala na. See, wala na. Provided, alam mo, ang lahat ay nasa iyo na. Nasa sa iyo, provided, alam mo, ano mang ino-offer niya, meron na ako! Sabi nung devil, you know what? When you eat this fruit, you shall become as gods. Si Eve, nagsalita sa isip niya yun. Ha? Hindi pa pala ako God? Nalimutan niya. She was already in the image pero sa salita ng Diablo, kailangan hindi niya makita na meron siya nun. Sa salita ng Diablo na napaka-subtle, meron dong isang insinuation, alam mo, wala ka pa yan. Ako magbibigay sa iyo yan. Pero, actually, si Eve, meron na siya nun. Kaya nga, deception, na-deceive, naloko, ang babae ang naloko, hindi ang lalaki. Paano naloko ang babae? Ipinaisip ng Diablo na yung meron siya, wala siya nun. Nag-iisip kayo pag ako nagpipreach, kasi pag ako nagpipreach, kailan mag-isip, hindi yung nakikinig lang. Mga kapatid, ganyan na nangyayari sa buhay natin ngayon. Ano? Pinapaisip sa'yo ng Diablo na wala ka. Mas marami ang alam mo nang wala ka. Hindi ba? Kung mas marami ang alam mong wala ka, edi mas malaki ang ma-offer ni Satan sa iyo. Sino bang nakakasakay? You have to assimilate what I am saying. What I'm saying is, mga kapatid, papakita ng Diablo sa buhay mo na marami kang wala. Wala akong pera. Wala akong kakayanan. Yung hindi ikaw, ganun din yung wala. Hindi naman ako matalino. Mahirap yan. Wala din yun. So there are many ways where you can think of yourself that you have nothing. So, the more you see nothing of you, the more you are enlarging the whole of the enemy into your life. Amen. Amen. Now, you may say, hindi naman ako kaya ni Satanas Oo! Pag narinig na kinalang kita, alam mo, wala akong ganito. Hindi ma-hold ni Satanas yan sa'yo? Na hindi mo namamalayan, naglagay ka ng space para sa kanya. Operan mo ako rito, Satanas, ha? O, ito, kasi ang dami kong wala. Hindi nyo ba namalayan na sinabi niya ni David sa Psalm 23, na laging natin kinakanta, laging sinasabi pa lang yan pag mga tao may namamatay. Bakit sasabihin mo Psalm 23 pagpatay na? Kailangan niya yan pagbuhay! Yes! Yes! Sisingit ko lang yung Psalm 23. Baka naman, pwede nyo akong tignan o sabayan. Ano sabi doon? The Lord
is my... Yung second stanza, ang gusto ko. The Lord is my shepherd, and I shall not lack. I shall not lack, meaning, wala akong wala. Lack, L-A-C-K. Pero sa buhay mo, ang dami mo nakikita, wala ako nito, wala ako nito, wala ako nito. Ba't ang nakikita mo yung wala? Hindi mo ba nakikita si Jesus, si Kristo na nasa sayo? Sumagot kayo! Hindi niyo ba nakikita si Jesus ay nasa iyo? Pakinggan niyo ako maigit. Kung si Jesus ay nasa iyo, dala niya ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Kantay mo ngayon. Nasa iyo. Hindi yun yung babaeng kanta lang para sa babae, hindi. Nasa iyo ang lahat kasi si Jesus ay nasa iyo. Minsan, dinaday po tayo ng kantang mga secular eh. Pero ang totoo, nasa iyo ang lahat dahil ang lahat ay nakabalot kay Jesus. Kapag titignan mo si Jesus ay nasa iyo, pakinggan mo ko paigi mga kapatid. Nasa iyo ang lahat dahil si Jesus ay nasa iyo. Ang hina ng palakpak. Pumalakpak ka nga. Pakisabi nyo, the Lord is my... Then, gusto ko yung isigaw ninyo sa buhay nyo, ha? 1, 2, 3, sigaw sa buhay. 1, 2, 3! Parang hindi ganun. Kung meron kang tinatawag na something na, hoy, kilalanin mo ko, parang ang mga sinasabi, the Lord is my shepherd. Pwede ba makipag-usap ka ng totoo sa isang totoong kinakausap mo? Nakatira ka sa mundong ibaba na buhay, ipakita mo yung vibration mo, yung energy mo. Hoy, nagpapakilala ako! The Lord is my shepherd! I shall not want. Hindi ba kayo pwedeng magkaroon man lang ng energy? Gusto niyo kuryentahin ko muna kayo? Hindi, ang ibig sabihin kuryentahin. Di ba meron inuupuan ni Sister Mila? Ano yung Sister Mila? Yung waki. Waki. O, so, waki. Tapos, nakadikit niya sa upuan, di ba? Pwede ka mo sa upuan, tapos may dumadali na kuryente. Mga kapatid, bibili nga ako noon para lahat kayo makuryente. Para may energize kayo. Baka kailangan ng church noon? Hindi. Kailangan may energize kayo from the Spirit. So, from the Spirit, kunin yung energy. Then, at the count of 3, sumigaw ka, yung may arte na, parang talagang feel mo. Alright? Sabihin mo to, kausapin mo ang earth, alright? At the count of 3, i-feel mo. 1, 2, 3, go! Much better than the other one. Last one, I'll give you the last one. Say it again. 1, 2, 3. Alam niyo, may emphasis na yung lack. Kailangan makita ng Diablo, wala akong lack. So, provided, alright, alam mo kung ano meron ka. Si Eve, meron na siyang lahat. She was already in the image and likeness of God. Nung sinabi ng Diablo, no! Balik tayo ron. Okay. Nung sinabi, no! You know what? This fruit will give you the knowledge of good and evil and you shall be as gods. Aba! Nung nakita niyang, hindi pa ako God, siyempre, papasok na yung doubt. Ibig sabihin, pag kinain ko to, magiging God ako? Aba! Doon nalinlang si Eve. Nalinlang siya kasi na-feel niya, hindi pa siya God. And so, sa subtleness ng tanong, nakapasok si Satan, si serpent, nakapasok sa pamamagitan na naglagay siya ng blank or darkness. Dapat puno ka ng light na nakikita mo ang sarili mo kung sino ka sa Diyos at ang Diyos sa iyo. Para ikaw ay puno ng ilaw, dapat alam mo kung sino ka sa Diyos at kung sino ang Diyos sa iyo. Pag meron kang hindi nakita doon, that's an opportunity for the enemy to enter into at siya magbibigay ng offer sa iyo. Now, sabi doon, your eyes shall be open and you shall be as gods.
knowing good and evil. Si Eve, nung nalimutan niya, nawala sa kanyang consciousness na God na siya, nakapasok ang offer. Yan na. So, kinain niya. Thinking na yung wala sa kanya, magkakaroon siya. Ito na mga kapatid. Sa buhay mo, ang solusyon doon ay makilala mo talaga ang kabuuang sino ka para hindi ka na mabigyan ng temptation. Ang temptation ay hindi kinakalaban per se pag lumapit sa iyo. Yun ang akala ng maraming Kristiyano na, pag niya lumapit, alam mo mali yan. Hindi yung nalalaman mong kasalanan yan ay hindi makapagbibigay ng glory sa Panginoon. Hindi yun ang magpapanalo sa iyo para ang temptation ay matalunan mo. Ang antidote ng anumang temptasyon sa buhay mo ngayon, may papanalo mo lang, hindi para labanan yon. It is more of knowing who you are. Pag merong lumalapit sa iyo, alam mo lang kung anong meron ka at sinabi mo meron ka na, hindi mo na kailangan ang anumang offer nun. I am talking about principle. Are you with me? The reason why you want to get something that will compromise your relationship with the Lord is only because you feel that you don't have it. But if you search it, you have everything. Nagbibilang po yung isip ko. Nakalima ng amen. Yung ibang hindi pa nakakakita, wala pa. Alam niyo po, ako'y nagsasalita sa isang higher realm. Bagamat nakikinig kayo, okay. Pero alam ko may nakikinig din sa social media, sa online. And ako'y nananalangin, ang mga nakikinig sa online, sila yung, sila yung nananaliksik. Alright. Gusto kong mapuntahan ngayon. Pag kinlaim kong meron ka ng lahat, meron na, pakikita ko saan, papakita ko sa inyo kung saan kayo meron na. Ayan. Ito yon. Alright. Bago yan, alright, sinabi ng Panginoon sa Genesis 1, pakinggan niyo muna, Genesis 1, 26, 27, 28, clear. So Genesis 1, 26, 27, 28, ito po yan. Alright. Genesis 1, 26, 28. 1. Genesis 1. Chapter 1, verse 26 and 27, 28. Sinabi ng Panginoon, i-take dominion ng earth. I-take dominion ang, alam nyo, Christ live it in me, madalas ko itong pinipreach. Pero the moment na pinreach ko again, may mas mataas na realm na tutuntuntungan nyo. Nakalagay dito, and God said, let us make man in our image, after our own likeness. Ito yung hindi na-provide ni Eve sa sarili niya, na siya ay ginawa na ng Diyos. Kaya nakapasok ang kaway. And let them have dominion. Okay, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. So, the next thing is, let them have dominion. Everybody say, dominion. Dominion. Domain. Alam niyo ibig sabihin ng domain? Ikaw yung naghahari doon. Ito yung domain mo. Right? Ito yung pinaghaharian mo. Itong pinaghaharian mo, ito yung domain mo. So, pag sinabi yung domain, ikaw yung hari. Alright? So, may sinasabi ang Panginoon in the very first place pa lang, bawat isa sa atin ay meron tayong domain. Meron tayong tinitake dominion. As a matter of fact, in the mind of God, bawat isa sa atin ay meron tinitake na dominion. Parang nakukuha niyo ako. Alright, ipasok ko kayo dun sa dominion niyo. Dito, in the physical, parang ito yung physical. Let man have dominion. So, yung creation, ano? Pero ang totoo niyan, ito yung parallel niyan. Ang parallel niyan, ikaw ay merong consciousness. Ang consciousness mo, yun ang domain mo.
Sa loob ng consciousness mo, ikaw at ang iyong consciousness lang. Sa loob ng consciousness mo, ikaw yung hari na magsasalita. Ikaw ang hari doon. Are you listening? Sa loob ng consciousness mo, nakikinig ba kayo? Pwede ka doon mag-create. Kung paano, na nakita natin ng Panginoon sa Genesis 1, nagsalita siyang, let there be light. Sa loob ng iyong domain, sa loob ng iyong consciousness, ikaw ang nilagay ng Diyos na magsasalita at magkakaroon ng creation sa loob ng iyong consciousness. Sino nakakasalan? Bawat isa sa atin, binigyan ng consciousness. Sa loob ng consciousness mo, ikaw ang main character. At sa loob ng consciousness mo, ikaw yung pinalagay ng Diyos doon na hari na kung ano ang sasabihin mo, siyang mangyayari. So, bawat isa sa atin ay hari sa loob ng ating consciousness. So, you are a king. And the King of Kings is the Lord Jesus. Come on, everyone. Sino nakakaintindi? Woo! E di isa kang hari sa loob ng consciousness mo. You're a king. Naiintindihan niyo ba? You have your dominion. Fish of the sea, sa loob ng dominion mo, ito mga fish, ito yung mga bagay na, ito yung mga thinking mo, thoughts mo. Yung mga birds, ito yung mga ideas mo na lumilipad sa loob ng iyong realm. Pero kailangan, isubdue mo sila. Sino nakakaintindi? Doon, naintindihan mo ako? So, marami lumilipad ng mga ideas sa iyo. Nauhuli mo? Kaya ang buhay mo, wala. May mga fish. Ang dami mong thoughts. Nahuli mo? Wala. This consciousness is your domain. Doon, para may paliwanag ko ng gusto. Alam niyo ba, binigyan ka ng Diyos na yung domain mo yon, gampanan mo. Yung domain na yon, alam niyo ba, magandang halimbawa sa panahon natin. Di ba may tinatawag na artificial intelligence, AI. Tapos, pwede mo siyang gamitin sa bahay mo, sa kotse mo. Listen, yung mga electric cars, meron ng, kunyari, sa loob ng AI, pangarang Siri. Alright? Sasabihin mo lang, Siri, open the right window. Passenger. Siri, open the driver's window. Close the window. Di ba? Salita mo lang, sumusunod. Siri, open the moonroof. Siri, open, the light. Turn on the wiper. Sa bahay naman, open the lights. Turn on the stove. Are you listening? May AI na connected, tapos may nangyayari. Alam niyo ba, kaya nangyayari yan, kasi una, sa AI, may tinatawag na program voice recognition. Yes. So, yung boses mo, recognize ni AI. Hello? Yes. Hello? Nakikinig ba kayo? Alright. Masarap bang maglaro kay AI? Para kang hari? Ano masabihin mo sa bahay mo? Close the windows. Turn on the aircon.
Kung may nakita na kayong medyo high-tech na bahay, hindi na yung palakpak. Voice recognition. Para kang nasa loob ng iyong dominion. Your house is your dominion. Whatever I say, this house follows me. Yes. And it produces what I say. Now, let me tell you, binigyan ka ni Lord ng domain. At doon sa domain mo, pag nagsalita ka, may kapangyarihan yung domain mo to produce what you say. Ang hina ng palakpakan. Hindi ako pinapalakpakan nyo. Ibinibigay ko sa inyo ang meron kayo. Na ayaw makita ng Diablo, kaya ang dami niyang ino-offer sa'yo. Kasi hindi mo makita kung anong meron ka na. Meron kang isang domain. Nalimutan mo, ikaw ang in charge doon. Amen. Parang ang lungkot yata ng mga gusto niyo yata manatiling walang ganon. Ang ibig ko sabihin, meron kang domain, naghihintay lang sa salita mo. Narinig niyo ba ang Panginoon? Let there be light. Domain niya ang buong universe. Ikaw, binigyan ka rin ng Lord. Sa loob ng consciousness mo, ikaw ang pinagpapaghari ng Diyos sa loob ng domain ng iyong consciousness. Oh, hallelujah! Mga kapatid, hindi ito yung turo lang na lagi ng wag gawin, gawin to, wag gawin. Elementary na yan! Punta na tayo sa college level! Itinuturo na dapat sa mga Kristiyano ngayon, meron kang domain! Nasikasunin mo! To rule! You are called to rule! Pero walang nagro-rule ngayon sa kanyang domain! Akala nila, mawawala silang silbi! Woo! Sino interesado malaman ng domain mo? Asa ka man? Alright. Sa loob ng domain mo, dapat meron ding voice recognition. Hallelujah. Amen. Hanggang ngayon, baka. Hanggang ngayon, baka. Baka hanggang ngayon, hindi pa kilala yung voice mo. Bumili ka ng BYD, electric car. Yung BYD na yan, alam ko meaning yan, build your dream. Pero may nagbigay ng ibang meaning sa akin. Hindi ko sasabihin sa inyo kung sino yon. Muntik na ako hindi bumili. Sabi ba naman, ang BYD, ang ibig sabihin ay bakla yung driver? Muntik na ako hindi bumili. Ha? Pero nag-isip ako. Sabi ko, patatato na lang ako, tapos bubuksan ko. I'm just kidding. So, are you listening? Kapag ikaw bumili ng electric car, kailangan, kahit na ikaw nakabili, aayusin mo yung program, kailangan may voice recognition. Now, ang punto ko, drive ka ng drive ng buhay mo, hanggang ngayon, hindi ka pa recognize sa voice recognition sa dominion mo! Kasi walang nagtuturo sa'yo! Dito sa Christ live within me, it is a teaching church! Baka gusto niyo naman kayo sumigaw ng thank you, Lord! Sino gusto magpaturo ng voice recognition sa kanyang dominion? Sino? Yung nagtaas, kayo po yung tuturo ako, hindi nagtaas, tatanggalin ko muna kayo, magkakaroon tayong meeting. So, hindi ko sasabihin ngayon. Kasi yung mga interesado lang, yung ayaw na malaman, at ang buhay nila kasi sanay na sila, may mga taong sanay na sa buhay na ganyan. Pag itataas mo, ayaw nila.
Nakakaintindi na ako ngayon. Alam niyo mga kapatid, kilalanin niyo po ako kahit papaano. Ako po, maraming pwedeng i-offer. Pero kung ayaw mo, hindi natin pipilitin kasi ang gusto niya, manatili lang. Ako po ngayon madali lang, very lenient. Whatever you say, you want this, take it. Whatever you take, go ahead. Basta ako, pinakikita ko, marami akong pwede ipakita sa inyo. Now, kayo na lang. Alright? Kayo na lang ang maglilimita sa sarili nyo. Pero ako, habang ako ang inyong ditong tumatayo, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, itaas mo ang iyong pagtuturo para hindi ma-stunt, hindi madwendi, hindi mabagot. Ano bago? O mabunsot. Ano? Mabansot. Mabansot. Hindi ma-stunt. Alright? Magaling ako sa Tagalog, okay? Gumagaling ako. Mabansot. Kasi, pag ang teacher ay hanggang dyan lang, nababansot yung mga gustong lumago. So ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, itaas mo lagi yung law of lead. Nasa kanila na kung gusto pa nilang lumipad o hindi. Basta wala sa akin ang kasalanan or ang alibay. So mga kapatid, lagi akong tataas. Nasa sa inyo na lang kung gusto niyo lumipad pa na mataas. Lumipad pa na mataas. Bakit? Habang ako po'y nabubuhay, yan ang aming negotiation ng Panginoon. Now, sinong natutuwa? Meron ka palang dominion. May domain ka. At sa loob ng domain mo, naghihintay lang yung voice command mo. At pare-pareho tayong may dominion. At yung dominion natin, pare-pareho ang kanilang power. Kung ano sabihin mo doon, mangyayari. Sapagkat doon sa dominion mo, prepared na lahat, gawa na lahat, ready na lahat. Doon sa dominion mo, mayaman ka na. Doon sa dominion mo, isa ka ng healthy, good health ka na ron. Sa dominion mo, ready na lahat. Naghihintay na lang sila na someone will tell them, someone will command them, at magta-translate yan from your domain into your physical life. In short, napakayaman mo sa domain mo. Woo! Alam niyo ba kung bakit? Because the kingdom of God is within you. Say with me, the kingdom of God is within me. Say it. You know what? Yung domain mo is the kingdom of God na binigyan tayo ng kanya-kanyang respective domain. And that kingdom is within you. Are you with me? So, pag ikaw kumausap ka kay AI, may pangalan yan, iba-iba. Una, pangalan Siri. Help me, sa mga technical. Ano pang ibang pangalan? Alexa. Alright. Meron bang pangalan Rene doon? Wala. Rene. Wala. Meron pangalan doon John? John? Wala, no? Wala. So, Siri lang, Alexa, ano pa? Maricel. Meron din. Ayun, no? Purihin ang Panginoon, no? Ang ganda na, na. Sarap pala ng may asawang Maricel. Tapos may nangyayari na kagad. Tubig. Oh, ang galing. Parang nakakaingit ka naman. Magandang asawa yan. Oo. Kahit hindi pa, maganda. Kasi sense pa lang. Magandang AI, no? Now, mga kapatid, sino gustong malaman ang pangalan? Instead na Siri, may tatawagin ka lang doon. Pero of course, kailangan ma-recognize mo na yung voice mo. Alam niyo lang kung ano, bakit, mga kapatid? Yung pinakang tinatawag mong domain, ang domain mo ron is kingdom. Amen. Kingdom? The kingdom of God is within? Let me tell you, God has brought the kingdom of God within you. Amen.
Sino nakakaintindi? Come on! Now, you know what? Yung kingdom of God, hindi yung place. Ang kingdom of God is a state of consciousness. At ikaw, alright, nilagyan ka ni Lord ng isang kingdom na kung saan yung consciousness mo, siya yung magsasalita doon. Kaya lang, ito na ang senaryo. Pag nasa loob ka ng kingdom, ano-ano mga sinasabi mo? Wala ako nito. Akalain mo yung kingdom meron lahat, pero nasa loob ka ng kingdom, nagsisimula kang magsalita ng wala. Nilagay ka ni Lord, kumbaga sa isang dimension na sinabi niya, all things are possible. Doon sa loob ng kingdom na yon, doon sa loob ng domain mo, all things are Possible. if you believe in your domain that God has given you as king there, that whatever you say shall come to pass. This is your domain. God has given you to take dominion. That domain that God has given you. So, ang gusto ni Lord, doon ka kumilos at anuman mga ginagawa mong rulership doon ay mangyayari sa physical realm ng iyong buhay. Come on! Nakikita niyo ba? Halimbawa, ang pera laging parang tumatakbo palayo sa atin. Ang pera, sa domain mo, kinakausap mo lang yan. Kinakausap mo ang pera sa loob ng domain mo. Hindi yung pera, wala ka sa domain mo, hanap ka ng hanap ng pera. Doon sa physical life affair mo. Kaya kahit na church time, panahon sa Panginoon, kanyang araw, wala pa rin ikaw dito. Ando ka pa rin naghahanap ng pera. Ha? Kasi hindi ka marunong sa loob ng domain mo. Matagal ng tao na mga mangmang. Samantalang meron siyang isang domain. Sige, hanap pa rin ang pera. Sunday, teka muna Lord, teka muna. Prayer, hindi, wala akong panahon kasi Lord, hanap ako ng pera. Tapos, may pera na nga, hanap pa rin ang hanap. Amen. Yung mga tao yun, nakakapag-produce ng pera outside sa domain nila. Pero ang tinuturuan ko kayo, paano mag-produce ng pera mula sa domain nyo. Come on, everyone say. Mga kapatid, umpisahin nyo na. Mag-rule sa loob ng domain na binigay ng Panginoon sa atin lahat. Everybody say, the kingdom of God is within me. Bakit ang kingdom of God is within you? Para ikaw din ay magkaroon ng domain. Pastor, can you come? I'll just rest for 5. Say something. May mga bagay ako hindi nakita. Pipikapin niya yung mga iba pa. So you can understand. Go ahead. Yes, thank you, Pastor. Hallelujah. Napakaganda ng ating napapakinggan ngayon at ako ay nag-uumapaw sa aking napapakinggan. So imagine, naintindihan na natin ngayon, mga kapatid, una kung paano tayo mabubuhay dito sa ibabaw ng mundo at yan po ay kung paano tayo magte-take dominion. Amen? And now we understand that our own dominion or domain is none other than that our consciousness. Amen? So just imagine that. Mali-mali ang pamumuhay ng isang tao sa ibabaw ng lupa. Bakit? Dahil karamihan sa atin, hinahanap natin ang mga bagay sa buhay natin mula sa labas.
Kaya tama yung sinasabi ni Pastor kanina, nagkukumahog tayo, nagsusumikap tayo sa pamamagitan ng mga pagkilos at paggalaw natin sa panlabas, hoping, believing na lahat ng ating pangangailangan ay makukuha natin. And yet, at the end of the day, makikita natin, marami pa rin sa atin ang hindi nasasapatan sa buhay. Tama? At marami pa rin sa atin matutulog na ang sinasabi sa buhay niya ay kulang pa rin. Tama? Kaya nga po nangyayari, sa kagustuhan nating makamit ang lahat ng ating mga ginugusto sa buhay, handa nating isakripisyo lahat, handa nating iwanan ng lahat, handa nating talikuran ng lahat, para lamang doon sa paghahabol natin. Pero napakaliwanag dito, na tayo binigyan ng Panginoon sa tinatawag na sarili nating mapapangasiwaan, kung saan naandun ang lahat. Maliwanag po, sa ating consciousness, naandun ang lahat. Amen? Kaya nga po, maliwanag at that consciousness is our own domain. And that domain is our own kingdom. God has given to each and every one. Amen? Bawat isa sa atin may kanya-kanyang kingdom. Kaya nga tinawag na hari eh. Si Kristo ang pinakahari natin lahat. Amen? At tayo mga mananampalataya ay tinawag na mga hari. Are you listening? Tinawag tayong mga hari. Kanino ka naghahari? Kanino tayo maghahari? Saan tayo maghahari? Sa sarili mong domain. At yung domain ay ang iyong sariling consciousness. Hindi mo pag-aarihan yung katabi mo. Huwag mo pakialaman yung domain niya. Kaya ako po, wala rin akong pakialam na sa mga taong mahinang-mahina sa pagtitake ng dominion sa buhay nila. Kung ayaw nila, wag. Kung tamad sila, okay. Kung hindi nila gusto, okay lang. Natutunan ko na po pangasiwaan ang sarili kong domain. Kaya po umuunlad ang buhay ko. Kayo, umuunlad din ba buhay nyo? Kasi kung umuunlad ang buhay nyo, ibig sabihin, you take the responsibility to take care your own dominion. Pero kapag hindi umuunlad ang buhay mo, tanungin mo sarili mo, are you really taking care of your own domain? O baka busy ka sa domain ng iba? Hello? Kaya in Matthew chapter 6, verse 33, let me share this one, very clear na sinabi, seek ye first. What? Seek ye first what? The kingdom of God, not in heaven, not in your external life, but that kingdom of God is within me. Dapat pumapalakpak kayo dun Seek ye first the kingdom of God within you. What is the kingdom of God? Sabi ni iba, the kingdom of God is there. When we die, we get to the kingdom of God. No! Totally wrong. That is a very false teaching because the true kingdom of God is within to each and every one. So when you say seek ye first, seek first the kingdom of God, which is go to your consciousness. Go to your consciousness where your domain exists. Kaya tayo, pag may mga pangangailangan sa buhay, may gusto kang mangyari sa buhay mo, huwag ka munang isip ng isip yung gagawin mo sa labas, pumasok ka sa loob. Oo. Kaya pag ikaw nagpipray, at pasok natin yung prayer, punta ka sa room mo, prayer mo is entering into your kingdom, entering into your domain, entering into your consciousness. You are aligning yourself. Ina-align mo yung sarili mo to that kingdom that is within you, where everything that you need and everything that you want exists. And all these things, sabi doon sa Matthew 6:33, lahat ng mga bagay na kailangan mo, na gusto mo, susunod lamang sa iyo. Because doon sa loob ng kingdom mo, kinikilala ka doon. Pakikinggan ka niya. Lahat ng nandoon, nire-recognize ka niya. Kaya tama yung sabi ni Pastor, dapat sa loob ng sarili mong domain, kilala ka. Kilala ang boses mo. Kilala ang vibration mo. Kilala ka bilang ikaw ang tumatayong hari doon. Amen? Actually, yeah. Before we, let's go to money, finances.
In the factual life, sasabihin mo wala kang pera. Yes, that's right. Kaya pag sinabing tithes and offering, pledging, giving, wala akong pera. Alam niyo ba, in that scenario, mas pinapanigan mo yung physical. Dahil yes. tinignan mo, wala kang pera. At ito ay factual sa physical na ang salapi mo ay limited. Yes. Ngunit, kung marunong kang mag-engage sa domain mo, Amen. pasok ka sa domain. Ito nga, kunyari. Ayun ka na sa domain. Then, tingnan mo yung domain mo. Mahirap ka ba sa loob ng domain mo? Hindi po. Hindi. Dahil hindi ka pwedeng binigyan ni Lord ng isang domain, pero mahirap ka. So, hindi siya logical. Yes, yes. Therefore, sa lahat ng domain doon, date pa niya yung artificial intelligence, ito totoo. Whatever you say, it will produce. Depende nga lang kung anong state of your being na ipipresent mo dito sa loob ng domain mo. Ngayon, pumasok ka sa loob ng domain mo, nakita mo yung physical mo, pagpasok mo sa loob ng domain mo, dapat tanggal na yung anumang nasa physical. Yung awareness mo dito, kailangan aware kang connected lang sa loob ng domain mo. At paliwanag mo, sa loob ng domain mo, mayaman ka lang. Yes, Pastor. Indeed, yes. Kaya, dapat ganoon ang feeling ng isang nasa loob ng domain. Sa loob ng domain, marami ka bang pera? Amen. Sa loob ng domain, lahat ba provided sa iyo? Yes, indeed. Sa loob ng domain, may kulang ka ba? Wala na po. Ano lang kailangan mo? Ma-realize mo. Yes. Ano lang ang kailangan mo? Ma-recognize mo. Amen. Ano lang kailangan mo? Maging aware ka. Yes. Doon sa loob ng... Domain. So, ito pala ay agawan ng awareness. Yes. Kasi, yun nandito dito, aagawin niya awareness mo. Hoy, dito ka sa akin. At ikaw naman, hindi mo alam na ang dali mo ma-convince nito. Dito ka lagi naka-aware. Kahit na ngayon na bagong church ka, kahit na Bible study ka, pagtanggal mo sa Bible study, hindi mo alam yung awareness mo, naghila na ulit dito sa physical. Yes. Tama. Samantala, kaya ka nagpupunta every now and then sa church, bagamat nagpunta ka, dapat pumunta ka rito, nasa loob ka ng domain mo. Paglabas mo ng church, nasa loob ka pa rin ng domain mo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, nasa loob ka ng domain mo. Amen. Amen. Kaya lang, nagiging habitual lang natin at religious, pag sa loob ng church, pasok ka sa domain mo, kaya parang ang sarap ng feeling pag nasa loob ng church. Pero, paglabas mo dito, unknowingly, hindi ka na kakaalam, pumabalik ka na naman ulit, automatically, sa physical domain. Hallelujah. Na hindi mo domain. Hindi mo domain. Amen. Hindi mo kingdom. Dito sa labas, isa kang alipin. Amen. Maliwanag na? Sobrang liwanag, Pastor. Kaya nakausap kita, Apa. maliwanag na ba sa kanila? Maliwanag na maliwanag, Pastor. Dito, ikaw ang pinagahari ng Diyos. Pero, lumalabas ka sa isang kalagayang Alipin. alipin. Tama. Ang naliliwanagan ay sumigaw ng, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Kung ikaw, mananatili ka sa domain mo na ginagawa mo, ano man ang nangyayari doon, dito, Lord, gusto kong lalong magliwanag ako sa domain ko. Unti-unting makikita mo, ang dami ko palang pera dito. Nako, ang lakas pala ng kalusugan ko. Aba, ang dami pala opportunity na naghihintay. Aba, lahat ng yon nasa loob na. Ikaw na lang ang magsasalita para sila ay maganap. Kung sense na sense mo ang domain mo, Pastor, kung ano yung nakikita mo sa domain mo,
is as real. Real siya talaga. Reality. Ito, hindi to reality. Kaya wag na kayong makonvince, hindi to reality. Kasi kung reality itong nangyayari sa physical, dapat hindi na mababago. Pero, since nababago, halimbawa today, tulad ni Pastor Rodel, 3 years ago, walang pera. Pero ngayon, meron na. At ngayon, patungo sa malalaking projects. Nagbabago ang iyong status sa physical. So, huwag mong sabihin ito reality. Ang reality, yung hindi nagbabago. At dito sa loob ng dominion mo, hindi ito nagbabago. Nananatiling nakalagay dyan, mayaman ka! Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi lang lumalabas ang kayamanan mo kasi hindi mo na-recognize. Hindi ka aware. Hindi ka conscious. Mas conscious ka dito sa physical na mahirap ka. Kaya hindi ka makapag-contribute. Ang mahirap sa'yo, yung awareness mo. Na hindi ka marunong mag-share nang meron ka dyan. Ang sinishare mo lagi, yung kahirapan mo dito. Aanga-anga ka ba? Mananatili ka ba dyan? Hindi na po. Babago na ako. Basta. Mahirap mapagsabihan. Tinuturuan kita na lumabas dyan. Ang tagal-tagal mo na nandiyan ka. Nagmumukha kang kawawa. Isa kang kawawa. Hari ka dito. Dito, hari ka. Magpakahari ka naman. Amen. Narinig ba nila? Narinig po, Pastor. Doon ka magsalita kung narinig nila. Narinig niyo po ba? Ay, hindi narinig. Mahina. Narinig niyo po ba? Ayun. Tanong mo, sino bang mayaman dito? Okay, sino mayaman daw dito? Taas na pala. Yun, no? Natututo na, oh. Dumadami na yung mayaman, Pastor. Alam mo, pag hindi sila naniniwala, doon sila naniniwala, mahirap pa. Doon po sa isang Ay, dito mayaman. awareness. Ay, ang tanong natin, mayaman, yung nandito na, no? Yes po. Yes Ano yung po. mga ulit? Kung sino mayaman? Sino sa atin dito ang mayaman na sa kanyang buhay? Yan. Lahat. Yung iba ayaw pa, hindi pa rin kayo mayaman talaga. Hindi pa no? lang siguro Hindi pa naintindihan. talaga. Okay lang po yan. Huwag kayong magtaas kung hindi nyo talaga nakikita. So, let's close this one. yes po. Ano ngayon ang last takeaway mo? Sa akin, ang last takeaway ko para sa message, lalo ko ngayong personally, iingatan, aalagaan, at pangangasiwaan yung aking sariling domain. Kasi walang ibang makakapagbigay sa aking sariling buhay ng magandang karanasan, kundi ako rin mismo. Yeah. Sa pamamagitan ng aking mahusay at matalinong pagkilala sa aking tinatawag na sarili kong domain. So siguro, Pastor, sa akin po, mas lalo kong pagbubutihin dahil kung gusto ko talagang magtuloy-tuloy yung magandang experience na naibibigay ko sa buhay ko at sa Panginoon, I will take care all the more of my own domain, which is my Right. consciousness. Okay. Thank you very much. Mga kapatid, lahat po ng pinapala today, can you give the Lord a 3 seconds clap? Extended 3 more seconds. Sa lahat ng marunong na sa kanyang domain, kikilos na siya doon. Yun naman ang palakpakan natin. Kikilos ka sa loob ng domain mo. Palakpak ng 2 seconds. Mga kapatid, may panalo ka. Amen. Nasa loob ng domain mo. At kung gusto mo pa matuto, I will mentor you. Hindi lang sa ganito, sa one-day mentoring. Ngayon, umpisahan natin. Umpisahan natin ngayon, may domain tayo. Sa loob ng domain natin, mayaman tayo. Then the Lord says, give. Are you listening? Mga kapatid, pwede ba pag sa giving, kailangan ng Christ live it in me, hindi pa tatalo? Everyone say, hindi pa tatalo. Kay Satanas. Sabi mo lang. Kasi sasabihin ni Satanas sa'yo, wala kang pera, huwag kang magbigay. Right?
Pag sinabi mo wala kang pera, hindi ka magbibigay, wala na, talo ka na. Kaya ka hindi nagbigay, kasi sinabi ni Satanas, wala kang pera. Let me tell you, sasabihin mo sa sarili mo, meron ako niyan. Hindi mo ako ma-offeran. What you offer, meron ako niyan. Kaya ganito mga kapatid, kahit wala ka, magbibigay ka, kasi hindi mo pakikita kay Satanas na wala ka, para hindi ka magbigay. Sino nakakarinig? Alam niyo, matagal nang pinapangatiwiranan niyo yan na hindi ako magbibigay kasi wala ako. Ano nangyari sa buhay niyo? Yumaman ba kayo? Subukan mo itong sinasabi ko. Sa loob ng domain mo, ipakita mo mayaman ka. At kung sakasakali meron ka natitirang pera, minsan sinasabi ko, mas naawa ako sa tao. Today, ito ay pagpapahayag. May pera ka, nakita mo, magbibigay ako, magbigay ka. Sapagkat habang pinakikita mo sa domain mo na ikaw ay marunong, yung domain mo, kikilalanin ka. The domain that you are now within you, kikilalanin ang iyong recognition voice. Voice recognition. So you know what? Kung meron mang isang bagay na nakita mo sa buhay mo na pinakamaganda, dapat ito yung giving. So give. Give until you feel hurt sa giving. Huwag ka magbibigay na parang hindi ka nasaktan. Magbigay ka, nung nasaktan ka, totoong nagbigay ka. So, kapag ikaw nagbibigay na hindi mo na-feel yung binigay mo, well, tip lang ang binigay mo sa Diyos. Diyos mo, nagtitip ka lang? No, dapat nag-o-honor ka. Nagbibigay ka. Something that really hurts you. Ano ibig sabihin ng something that hurts you? Halimbawa, meron kang 10,000. Halimbawa lang, budgeted yung, 9,000. May natitira kang 1,000. Yung 1,000 lang binigay mo, hindi ka na-hurt. Pero pag nabigay ka na more than 1,000, tapos alam mo ma-hurt sa budget mo, that's the time you're saying, you are really giving. So you give when you feel hurt. Doon, sa pinakang money na hawak mo, sa thinking mo, ito yung budget ko. Now, you know what? If you give something that hurt, let's say, nagbigay ka ng 3,000, so may exceeding kang 2,000. Don't worry. Yung binigay mo, nasasabi mo, budget ko na yung 2,000 doon, binigay ko pa rin. Yung 2,000 mo will come back to you multiple times. At yan ay lagi na nating naranasan. Hindi pwede magkautang ang Panginoon kapag ikaw nagbigay, may utang siya sa iyo. Hindi. Ibabalik niya ng 10 times pa. Now, if you're really believing in that, then take reign over your dominion. Mga kapatid, it's an opportunity for us, once again, strong, kicking our health natin, we make money, let's give what is due to God. So let's all stand up and let us bring our tithes with joy in our heart into the basket. Let us all come and deliver our tithes.